just want to give some encouragement sa atin bago ko magtapos at ibigay ang panahon sa ating kapatid para sa prayer ng mga dinala sa atin. Book of Revelation, chapter 3. Revelation chapter 3. Sa verse 10, verse 10. Kasi ninyo ang verse 10. Sabi rito, because you have kept the word of my perseverance, because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Ang verse na ito ay nagpapakita at nagsasabi na, kung titingnan natin sa Tagalog, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Gusto kong pamagatan ng maliit na exhortation ito bago tayo punta sa prayer. Spiritual investment. You know, malimit ang tao, iba ang kanyang idea. Lahat ng bagay ay minsan lagi niyang ginagawa para sa kanyang sarili. Pero ang verse na ito ay, kung gusto mo ng security ng iyong buhay, kung gusto mo ng katiyakan at total and complete security ng iyong buhay, walang ibang dapat kang gawin kundi ingatan ang kanyang mga salita. At sabi rito, kung dahilan, sabi ng Panginoon, it is the Lord Jesus who is speaking in the Philadelphian church, because you have kept the word of my perseverance. Dahilan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ito minsan ganun kadali. Ang description nito sa Revelation chapter 10 ay kapag kinain mo, matamis sa iyong bibig, but it will become bitter in your stomach. Magiging mapait ito sa iyong sikmura. Matamis. Masarap magsabi, Amen, habang narinig mo ang mga pangako ng Diyos, magsabing, Praise the Lord, habang sa panahon ng pangangaral. But kapag ikaw ay dinaanas sa panahon na yung salitang yun ay dapat nang i-apply, mapait na. Nakaranas ka na ng pait. Pero sabi ng Panginoon, dahilan iningatan mo, tinupad mo, iningatan mo yung salita ng English, you have kept the word of my perseverance. I also will keep you from the hour of testing. Dahilan sa iningatan mo, ano ang trato mo sa Diyos? Ano ang trato mo sa Kanyang salita? Yun ang Kanyang gagawing trato sa iyo. Kung ano ang iyong gagawing trato sa Kanya, ay gayon ang gagawin niyang trato sa iyo at higit pa sa mga bagay na iyong ginawa sa Kanya. Sabi ng Panginoon, dahilan ng Kanyang sukatan ay iba. Ang Kanyang sukatan ay kapag ikaw ay nagbigay, ang ibabalik sa iyong sukat ay tamang sukat, siksik, liglig at umaapaw. Shaken together and running over. Pressed down, shaken together and running over. At sabi niya, dahilan iningatan mo ang salita ng pagtitiis, ay ingatan din kita sa oras ng pagsubok, pagsubok sa oras
na darating, sabi niya, ang oras na yon, ang panahong yon na darating sa ibabaw ng lupa na upang subukin ang buong sanlibutan. To test the whole world and to test those who dwell on the earth. Meron isang talata sa Book of Samuel. Sa chapter 3, ng Book of 1 Samuel chapter 3. Dito, pinakita, dahilan sa panahong ito, ang mga anak ni Eli the high priest, ay lumalakad ng wala sa kaayusan, namumuhay, yung mga offering na dapat ay iaalay para sa Diyos, kinukuha nila ng persahan, kakainin nila, at yung ibang mga kababaihan ay dinadahas nila. At dahilan, niyurakan nila, tinrato nila yung mga banal na bagay ng Panginoon na parang pangkaraniwan, ay ang Diyos ay nagsabi ng ganito. Sabi rito ng sa verse 29, why do you kick at my sacrifice and at my offering, which I have commanded in my dwelling? Yung mga handog na yun ay banal, pero niyurakan nila, dinusta nila ang ganung mga bagay. Sabi niya, why do you kick at my sacrifice and at my offering, which I have commanded in my dwelling? Inutos niya ito para doon sa kanyang bahay, sa kanyang dako na kinaroroonan. And sabi dito, and honor your sons above me. Ito is salita ng Diyos kay Eli the high priest. Sabi niya, yung pinakarangalan ang iyong anak higit kaysa sa akin. Honor your sons above me by making yourselves fat. Pinataba mo ang iyong sarili with the choices of every offering of my people Israel. Therefore, verse 30, the Lord God of Israel declares, I did indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Sabi niya, kung aking sinabi ng iyong bahay at ang iyong buong sambayan ay lalakad sa harapan ko magpakailanman, ngunit ngayon ay aking sinasabi, wag nawang mangyari. For those who honor me, I will honor. And those who despise me will be lightly esteemed. Ang sino mang nagpaparangal sa akin ay aking parangalan. Sino mang nagdi-despise o nagbabaliwala sa akin ay titingnan na may kababaan. Will be lightly esteemed. So mga kapatid, ang mga bagay na ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi yan. Ito ay i-honor ng Diyos. I-honor ng Panginoon. At alam niyo, kagaya ng sinabi ko kanina, ang pinakamagandang bagay, kapag may mga nakikita tayong hindi magandang bagay sa ating buhay, ay dalhin natin sa ganitong bagay. At makikita natin ang biyaya at pagtulong ng ating Panginoon. Last time, aking senior sa inyo, minsan tayong tao ay reactive tayo. Ibig sabihin ng reactive, kapag may problema, saka tayo magbabago ng ating paraan. Kung nung walang problema, kukuya-kuya-kuy tayo, minsan di tayo nananalangin, minsan nagpapabaya tayo sa ating spiritual na buhay. Pag nagkaroon ng pagsubok, saka tayo nagkukumahog.
well, hindi po yan tamang attitude ng isang Kristiyano. Hindi yan tamang attitude ng isang mananampalataya na kung kailan nariyaan ang mga bagay ay saka ka magkukumahog. Hindi ko ibig sabihin na kapag ikaw ay nag-iingat ng iyong sarili sa Panginoon, ay wala ng bagay na darating sa iyo na masama. O hindi ka na makakaranas ng ilang mga bagay na minsan makakagulat sa iyo. Well, makakaranas ka pa rin, pero sa panahong yun ay naihanda mo ang iyong sarili. Sa panahong yun, ang prayer mo ay hindi ka nagpapanik. Sa panahong yun ay kagaya ng Panginoon, ang prayer niya, sabi niya, Ama, nagpapasalamat ako sapagkat ako'y iyong dinidinig. Dahilan, wala pang ganong mga sirkumstansya ay nagagawa mong i-prepare ang iyong sarili. At sa panahon, dahilan nakapag-build ka na ng fellowship sa Panginoon at ginagawa mo ito regularly, hindi ka na mahihirapang pumasok sa presensya ng Panginoon. Now, tingnan natin. Pansinin ninyo ang Book of Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians. Second Thessalonians chapter 1 verse 4. Sabi dito, therefore we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. Sa mga panahon na, alam nyo, kapag wala ng persecution, minsan nagiging lax yung mga mananampalataya. Pero dito hinangaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na sabi niya, I speak proudly. We ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of your persecution. Verse 5, this is a plain indication of God's righteous judgment so that you will be considered worthy of the kingdom of God. Napansin niyo yan? Merong mga taong magiging karapat-dapat doon sa kaharian ng Diyos. Dahilan, kanilang in-endure ang ilang mga bagay. Sabi niya, this is a plain indication of God's righteous judgment so that you will be considered worthy of the kingdom of God. Ano sabi ni Apostol Pablo? Makipagtiis nga tayo sa Kanya upang tayo maghari at maluwalhati na kasama niya. For which indeed, worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. For after all, it is only just for God to repay with affliction those who afflict you. Ang mga nag-afflict sa mga anak ng Diyos ay makakaranas din ng affliction. Hindi ito papalagpasin ng Panginoon. Ang mga luha na inyong pinatak sa mga panahon ng mga ilang mga siphayong naranasan ay nakikita ito ng Panginoon. Sabi dito, and for after all, it is only just for God to repay with affliction those who afflict you, and to give relief to you who are afflicted, and to us as well, when the Lord Jesus will be revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire. Sa panahon ng pagparito ng Panginoon, ikaw ay Kanyang i-reward at ibibigay niya naman ang retribution sa mga tao na hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Dealing out retribution to those who do not know God
and to those who do not obey the gospel of our Lord. This will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His power. Pinakamabigat na parusa sa tao ay ang mapalayo, mapahiwalay sa presensya ng Diyos at mapahamak. When He comes to be glorified in His saints on that day, and to be marveled at among all who have believed, for our testimony to you was believed. To this end also we pray for you always, that our God will count you worthy of your calling and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power, so that the name of our Lord Jesus will be glorified in you and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Well, mga kapatid, kung nais natin ang security, hindi ito ang mindset ng mga tao, especially nung nagkaroon ng pandemic, ay unahin ang kanyang sarili. Nakikipag-away para dahilan lang sa alkohol. Nakikipagpatayan para lamang sa kanilang sariling kaligtasan. Pero ang sabi ng Panginoon, sino mang mag-iingat ng kanyang buhay, lalong nawawalan nito. Pero sino man ang mawalan nito alang-alang sa akin at alang-alang sa Ebanghelyo, ay siyang makakapag-ingat nito. Chapter 16 ng Book of Matthew. Sabi niya, sa verse 24, Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whosoever loses his life for my sake will find it. This is the right investment. Ang tamang pag-invest, mga kapatid, ay hindi sa mga bagay dito sa lupa. Dito sa lupa, mag-invest ka at all of a sudden, pwede kang ma-scam. Sa isang iglap, yung lahat ng inipon mo ay pwedeng mawala sa isang iglap. Pero sabi ng Panginoon, ang kayamanan sa langit, walang magnanakaw na pwedeng makapunta roon. Walang kalawang o walang tanga na pwedeng sumira ng iyong kayamanan na i-invest doon. Dahilan, sabi ng Panginoon, kung saan naroon ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. So mga kapatid, I believe, ang ganitong mga gawain, we are investing spiritually. May nawawala sa ating lakas. May nawawala sa ating, pinapalipas natin ang mga panahon. Hindi tayo tumitikim ng ilang mga bagay sa ilang panahon. But we are saving our dime in the offering box of God. Ating inihuhulog kagaya ng babaeng balo. Kanyang kinuha ang kanyang 2 mites at kanyang inihulog doon sa box. At sabi ng Panginoon, ang ginawa ng babaeng ito ay mas higit sa ginawa ng mga mayayamang tao. Dahilan ng kanyang ginawa ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at ang Panginoon magpala sa atin. Palakpakan natin ating Panginoon at tapusin natin ang gawain. Shall we pray at makukuibigay ang panahon sa ating kapatid. Let's all pray. Panginoon Diyos, salamat Lord sa iyong kabutihan, iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa liwanag na tumatanglaw na kung bakit kami naniniwala ay hindi lamang dahilan sa bagay na aming narinig, kundi meron kang bagay na ipinakita na nagiging matibay upang aming tayuan ang iyong mga salita at paniwalaan na merong ganitong bagay na iyong gagawin. Lord God, naniniwala kami. We are now in the harvest time, Lord. In the harvest season. At merong particular na time, Lord, na iyong sa panahong yun na ikaw ay merong gagawin, Panginoon.
And Lord God, we believe na ikaw ay meron pang harvest na gagawin at pagtawag ng mga kaluluwa sa uling mga araw nito. And we believe, Lord, na merong ulan na iyong susugo. Merong abundance of rain na iyong ibubuhos, Lord, para sa iyong iglesia, para sa iyong mga anak, Panginoon. At merong seven thunders, Lord, na aming pinaka-nanasa at pinakaihintay na siyang magdadala sa amin sa changing of our body, Lord God. Purihin ka, Panginoon, at bayan mo, Lord, ng maliit na bahaging ito na aming ginagawa, ay naghulog kami ng maliit na sentimo sa dako ng iyong, sa iyo, Panginoon Diyos. At Lord God, hindi mo ito palalagpasin, hindi mo ito kakaligtaan, hindi mo ito yuyurakan, kundi bagkos, i-cherish mo ito, kagaya ng prayer ni Cornelius, na yung sinabi, your prayer and your alms have become a memorial before God. Hallelujah. Panginoon, salamat sa biyayang ito. Nais namin ibalik sa iyong buong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So, say amen? Palakpakan natin Panginoon. God bless you.